Nagsimula yung quail farming sa Bulacan eh. And then afterwards, lumipat siya sa Pampanga, and then sa Batangas. Ngayon, pati sa Visayas tsaka sa Mindanao, meron na. Siguro mga 20 years ago, ang pagpupugo talaga, ang produkto lang, yung nasa bus, yung mga vendor, yung mga nagbebenta ng nilagang itlog na nasa plastic. Pero ngayon, after mga 10 years ago, lumitaw yung kwek-kwek. Doon naging boom yung demand ng pugo, yung quail eggs. Ang nangyari, pati Visayas at saka Mindanao and the whole of Luzon, naging interesado sa pagpupugo. Sa ngayon, normally, mga backyard pa rin ang mga nagtitinda, no? Yung mga vendors natin. Madalang pa lang yung mga talagang established na nagtitinda, katulad ng mga kiosk sa mga malls. Ang demand natin normally sa mga bata. Ang binebentahan natin yung mga nasa eskwelahan. 10 years ago and 20 years ago, very minimal pa lang ang nagninegosyo at pumapasok sa pagpupugo. Sa ngayon, madami-dami na. Pero ang classification pa rin natin, hindi pa rin talagang malakihang farm or malakihang business. Nag-start pa rin tayo sa backyard at nagsisimula pa rin tayo sa maliit. Kasi ang mga nagtitinda sa natin, mga vendors at mga buyers natin, mga maliliit pa rin naman. Maikukumpara ko yan, yung backyard farming ng quail sa backyard farming ng baboy. Ang backyard farming ng baboy, maraming taong pumapasok dyan. At marami ring nagsisimula ng pagpupugo, hinihimok namin na mag-start muna as backyard. Kasi ang negosyo, hiyang-hiyang din naman yan. So kung mahiyangan ka doon sa negosyong pinasok mo, saka ka mag-expand ng mas malaking operation. Pero kung ikukumpara ko to sa katulad ng baboy na backyard din, palagay ko, sa sarili kong opinion, mas malaki pa yung makukuha mong income kung nasa pagpupugo ka kaysa sa pagbababoy na backyard. Ang layer na manok kasi mas maraming pumapasok sa ganyan na established na, malalaki. Yung iba nga contract growing pa, na naka-tie up sa malalaking negosyo, katulad ng San Miguel o kaya Vita Rich, mga ganyan tipo. Sa atin, maikukumpara ko yan sa capitalization. Mas malaki ang kailangan mong kapital na kailangan ibuhos kapag mag-start ka ng layer na manok. Unlike sa pagpupugo na makakapagsimula ka with a few thousand of pesos. Katulad ng mga magsimula ka ng 1,000, abot lang siguro ng mga 30 to 40,000 ang makakapital mo. Kami ini-encourage namin ang gustong pumasok sa pagpupugo na mag-start ng maliit. 1,000 or 2,000 heads, magsimula muna sila. Para kung ang negosyo nila ay hindi kumita, ang kapital nila hindi masyadong malaki. Ang efforts nila hindi masyadong subo. Kung naman maging successful sila, mas maganda. At kung sakasakaling gusto nilang mag-expand, mas madali na sila makakapag-expand. And then kung sakasakaling gusto nilang mag-expand, pwede silang pumasok ng 5,000 or 10,000 heads. Depende na lang sa appetite nila for expansion. Maraming factors kung bakit hindi kumikita. Talakayin muna natin kung bakit hindi kumikita dahil mas marami sigurong gustong malaman kung bakit ang isang negosyo ay hindi kikita. Actually, lahat naman ng negosyo maganda, pero kung sakasakali, marami ring factors na kailangang ayusin. Katulad ng sa pagpupugo, number 1 mong kailangang ayusin dyan ang production. Number 2, ang market. Number 3, yung stability ng mga inaalagaan mong pugo sa katulad ng health at saka yung mga other inputs mo katulad ng overhead expenses. Kapag isa doon ay hindi maganda, dapat mag-ingat ka dahil kinakailangan lahat yon ay umayon para maging successful ka. Number 1 na dahilan kung bakit hindi nagtatagumpay ang pagpupugo ay dahil yung market ng presyo ng itlog ay hindi umaayon sa production mo. Dumadating ang times na ang production mo ay napakataas,
pero ang market price mo napakababa. Dumadating naman, nagbabaligtad ang sitwasyon na ang market price mo ay napakataas, yung production mo naman ang mababa. Sa production naman, minsan, bata pa ang mga pugo mo at nag-expect ka pa ng magandang production, nagkakaroon sila ng sakit, bumababa na ang production, tapos hindi na natin makikuha yung production rate na ina-expect natin. Ganon din sa market. Kapag napako na yung presyo na hindi natin inaasahan at mababa ang presyo ng pugo, doon nasasaktan ng mga pupugo. Naiiwasan ng mga problemang ito sa pamamagitan ng timing. Kailangan natin timingan kung kailan dapat mag-alaga. Lalo-lalo na ang pagpupugo ay seasonal na negosyo. Pagdating ng summer season, April and May, bumababa ang presyo ng pugo. At ang nangyayari, dapat kaunti na lang din ang production mo at ang production cost mo. Dahil malulugi ka kung hindi tama ang diskarte mo doon. Sa marketing naman, kailangan alam mo, tatimingan mo kung kailan maganda ang presyo. At kung kailan maganda ang presyo, doon maganda yung production mo. Kapag pumalo ang pasukan at ang December season, doon dapat malaki ang production mo. Dumadating ang point na ang supply ay sumosobra kesa sa demand. Ang nangyayari, ang NCR, pagpalagay na dumadami ang itlog na nagdadala sa NCR. Ang nangyayari, bumababa ang presyo nila. Kailangan magkaroon tayo ng tulungan na hindi lang ma-focus ang supply, ang bagsakan ng itlog sa iisang lugar lang. Kailangan ma-distribute natin siya all over Philippines. Ang kitaan sa pagpupugo ay maaari nating ikwentahin ng ganitong paraan. 1,000, pag nag-alaga ka ng 1,000 pugo, kikita ka ng netong 100 piso kada araw. Kung meron kang 5,000 pugo, kikita ka ng 500 piso kada araw. At kung meron kang 10,000 pugo, kikita ka ng 1,000 piso kada araw. Ngayon, kung mag-aalaga ka ng 1,000, kikita ka ng mga 3,000 kada buwan. So kung gusto mo nakita na 15,000 or 30,000 per month, dapat mag-aalaga ka ng 5,000 or 10,000 heads ng pugo para makuha mo yung desired na income na gusto mo makuha. Ang average na kita sa pagpupugo ay 100 pesos per day per 1,000 heads sa loob ng 1 taon. Pero magsisimula ka ng kumita after 60 days kasi magsisimula na siyang mangitlog. Pero after 7 months or 8 months, magsisimula na siyang mag-decline ng productivity. Kaya magsisimula na rin mag-decline ang kita mo. And then, magiging routine na yan na magpapalit ka na ulit ng panibagong pugo at cycle na yon. Pag 10,000 na ang iyong alaga, magiging 1,000 pesos per day na ang kita mo. So, after 60 days na nangingitlog na ang pugo mo, magiging 1,000 pesos per day ang kita mo. Sa capitalization, ang 1,000 heads, siguro magkakapital ka ng mga 30 to 40,000 para doon sa 1,000 pugo. Pero pag 10,000 na ang aalagaan mo, kailangan mo na mag-provide for housing at saka maraming laying cage. Dahil marami kang pugong i-store sa iyong kulungan. Gagastos ka siguro ng mga 500,000 to 600,000 para magkaroon ka ng 10,000 heads ng quails. Ang break-even nito, kung hindi mo isasama ang housing at saka yung mga cages, for 1 year mababawi mo ito. Pero yung depreciating period ng ating housing at saka yung laying cage will take us 5 years para mabawi.